Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, Magandang gabi din po, Father at Vic. Merry Christmas po. Merry Christmas, Father. Nasa panahon pa tayong tinatawag na Octave of Christmas, ang 8 araw ng masayang pagdiriwang sa Pasko. Kaya nga, ang ating panahon ngayon sa simbahan ay panahon talaga ng kasiyahan, panahon ng Pasko. At alam nating lahat na kapag panahon ng Pasko hanggang bagong taon, ayon sa tradisyon nating mga Pilipino, ito ay panahon ng pagkakaroon ng tinatawag na mga family reunion, gathering, etc. Nakasentro din para sa ating mga Pilipino ang Pasko sa pamilya. Kaya nga 'di ba sa maraming pagkakataon laging sinisikap ng mga pamilyang Pilipino na sa Noche Buena magkakasama ang pamilya. Sa Medianoche magkakasama ang pamilya. Ganon tayo nagpapahalaga sa pamilya. At ito ang ating ipinagdiriwang ngayon, linggo pagkatapos ng Pasko ng Pagsilang. Pagdiriwang sa kapistahan ng banal na mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose. Ang mag-anak na banal, ang mag-anak na huwaran at modelo sa kung papaano dapat tayong mamuhay bilang pamilya. Magandang pagkakataon sapagkat hanggang sa kasalukuyan at hanggang bukas, ginaganap dito sa ating parokya ang Diocesan Youth Day, ang pagtitipon ng mga kabataan sa buong diocese ng Antipolo na binubuo ng buong probinsya ng Rizal at ng lungsod ng Marikina. Yan po yung bumubuo sa buong Diocese of Antipolo. At nagsimula sila kahapon hanggang bukas. Ang gawain ay nagaganap dito sa SSS National High School. At bahagi ng programa ng DYD ang pagpapahalaga sa pamilya. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa mga poster family, sa mga tumanggap sa kanila upang sila ay makapanirahan at makatulog ng 2 gabi sa kanilang tahanan. At ang pagtulog nila doon ay hindi lamang basta't pagtulog. Sa 2 gabi, magkakaroon ng tinatawag na sharing, pagbabahaginan ng buhay bilang pamilya. Kaya nangyari na kagabi na yung mga poster family kasama ang kanilang mga DYD participants ay nagkaroon ng faith sharing, pagbabahaginan ng buhay bilang mga binyagan, kung papaanong ang buhay pamilya ay sinusubok sa iba't ibang pamamaraan. At itong pagbabahaginan na ito ay uulitin ngayong gabi pagkatapos na sila ay umuwi galing dito sa SSS National High School, pabalik sa kani-kanilang mga tahanan na tinutuluyan. Malaking biyaya itong DYD na ito para sa mga kabataan, sapagkat dito sa pagkakataon na ito ay sila ay hinuhubog para maging mga mabuting mga mamamayan. At kung kinakailangan, dito sa DYD, ibinubukas ang kanilang paningin, ang kanilang kamalayan sa tunay at tapat na paglilingkod sa Diyos. Marami na naging participants ng DYD pagkatapos ng karanasan na ito ay nagkaroon ng interes ng pagpasok sa seminaryo o sa kumbento. Marami sa mga dinalaw na mga tahanan ng mga participants ng DYD ay nagkaroon ng tinatawag na family reconciliation.
Kung bago ang pagdalaw ng mga DYD participants ay medyo merong kaunting problema sa pamilya, biyaya ng Diyos na pagkatapos na sila ay tumanggap ng mga participants mula sa DYD, ang biyayang tinanggap nila mula sa Diyos ay ang pagkaayos ng kanilang sitwasyon sa pamilya. Mahalaga para sa ating mga Pilipino ang pamilya. Alam nating lahat yon na kahit nasa ibang bansa ang isang Pilipino, iyan ay magsisikap hanggat maaari na makauwi sa panahon ng Pasko. At kung hindi man makauwi, alam natin kung ano ang pakiramdam ng isang tinatawag na OFW kapag hindi sila nakakauwi sa panahon ng Pasko. Pero gagawa ng paraan ang mga Pilipino para maipagdiwang ang Pasko, ang bagong taon bilang pamilya. Hindi man makauwi, magbi-video call, talagang gagawa ng paraan para kahit papaano magkita-kita o magkasama-sama sa panahon ng Kapaskuhan. Kaya salamat sa biyaya na tayo ay napili upang maging host parish ng Diocesan Youth Day 2025 sapagkat malaking biyaya ang dulot nito para sa atin. Ngayong hapon lang, naipamigay na natin kasama ang mga DYD participants ang 350 grocery packages, yung mga timba na inyong ini-offer sa Mass sa buong panahon ng simbang gabi at sa araw ng Pasko. Malaking bilang nitong mga grocery packages na ito ay naging bahagi ng outreach program ng DYD participants at dinala itong mga packages na ito sa mga laylayan ng ating parokya. Yung mga itinuturing nating mga kapatid na mas higit na nangangailangan. At hindi lang basta't ibinigay itong mga packages na ito. Dumalaw pa ang mga participants sa bahay ng mga pinagbigyan at nagkumustahan, nagbahaginan. Kaya magandang pagkakataon para ang biyaya ay hindi lamang basta't ibinahagi, kundi pinagnilayan. Kaya sa kapistahan ng banal na mag-anak, maging mga instrumento nawa tayo ng Diyos sa tunay na pagpapahalaga sa pamilya, katulad ng pamilya ni Jesus, Maria at Jose. At isasama po natin sa ating mga panalangin ang pamilyang dumaraan ngayon sa matinding pagsubok, ang mga mag-asawa na dumaraan sa kanilang matinding hinaharap na problema bilang mag-asawa at bilang mga magulang, at sa mga anak na dumaraan din sa matinding pagsubok dahil sa kanilang relasyon sa pamilya. Ipanalangin natin silang lahat na ipagkaloob nawa ng Diyos sa kanila ang biyaya ng tunay na pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at pagtutulungan. Amen.